pa lang last week, nag-conduct na kami ng pre-disaster risk assessment namin sa office with different agencies. So natalk na rin yung mga kailangan po na tumulong and other volunteers. So ito naipakita namin sa ating mga response team and other team from different agencies na yung mga mangyayaring mga worst case scenario sa pagsapit po ng Pistay Dayan. So lahat po ng mga kailangan na i-prepare, mga kagamitan, nandyan na po, and kailangan postihan, lalo na yung mga talagang areas na kailangan bantayan. And actually, nag-activate kami ng incident command system together with different agencies. So itong incident command system is napaka-importante. So sinusundan namin yung mga procedure na kailangan gawin when it comes to the emergency or any incident may happen sa ating Pistay Dayat. And we have 5 different area of responsibility na tinoka sa mga different teams natin with the PNP, with the BFT, with the Menro sa yung mga ating mga basura and other agency from LGU with the MHO pala. Kasama din natin yung mga yan. Ginaguide po natin yung ating mga bisita, lalong-lalo na pag may mga tumapat sa mga rip current, yung malakas ang hatak ng alon paibaba, tapos medyo malalim. So dyan, nakatutok tayo sa mga areas na yan. So we have 5 different strategic areas na kailangan lagyan ng mga tao. May mga ipapatupad na ganyang mga policy tayo kasi actually from 6 to 6 kami yung duty namin. They can start from 7 a.m. then it may end at 6 p.m. So yun yung pinapatupad namin na curfew para hindi na sila actually doon sa area ng poblasyon, papatupad na kami in other areas na kailangan 5:30 wala na maliligo sa dagat mismo. And bawal din, lalong-lalo na yung mga nakainom. Kasi isang problema namin itong nakaraang Semana Santa, yun, may mga insidente kami sa mga nakainom na tao. May nanggugulo, may mga pasaway na lumalayo mismo sa shoreline. So yun yung mga tinutupan namin in coordination with the PNP. This week pa lang, naglibot na ako together with the sinabi ng ating heads, Sir Clark Mamadin, para libutin din yung mga barangay na may mga malapit sa ilog, kailugan, na kung pwede, tulungan din kami for manpower para libutin or i-monitor yung kanilang mga kailugan. At napakaganda yun, napakagandang tulong din po sa LGU at saka sa local disaster. Nang babantayan din yung kailugan kasi talagang yung iba sigurado yan, Pistay Dayat, pero Pistay Dayat may mga naliligo pa rin sa ilog. So kailangan din bantayan. Kahit hindi siya medyo rough, may rip current, but ang binabantayan natin yung malalim na ilog and hindi ka basta-basta kasi sa ilog na compared sa ilog kasi matabang, sa dagat naman it's maalat, pwede kang lumutang kaagad, pero sa ilog medyo alanganin po ang paglutang kaagad just in case hindi mo alam lumangoy. So yun. Ayan. Sir Kimpi, ano ba yung mga kinakaharap na hamon po ng inyo pong tanggapan kapag ganito pong sumasapit yung Pistay Dayat? Ito ma'am, ang kinakaharap naming hamon is yung pagdami ng tao. Especially marami naman kaming tao sa LGU, mga partner agency na nagtutulungan po kami. Ang hinaharap din ng hamon dyan is yung talagang yung mga tao, attitude ng mga tao, lalo na yung mga nakainom. Kasi po kahit anong gawin mo, yan, nandiyan na yung PNP, tuloy pa rin yung kanilang kwan. Kaya pinapayuhan din namin na pag uminom siya, ilagay sa tiyan, wag sa ulo. Hawat yung hamon naman din sa disiplina ng mga naliligo po sa dagat kasi napansin po natin yan kapag may mga events na kung saan marami pong nagpupunta sa mga karagatan afterwards, yung mga basura sir, tambak po sir. Yun yung kwan. Kaya simula May 1, nakatutok po yung Municipal Environmental Resources natin, officer, inline, pinangungunahan po ni Mang Grace Aquito po yun. So, sila po ay naglilibot from end to end, from boundary ng Lingayen, Dinmalay, going to Limahong. So, patuloy din yung paghahakot nila ng mga
basura and pag-iikot nila para pulutin yung mga basura na kailangang pulutin from May 1 to May 3. Hindi lang May 1 to May 3 but kahit wala pong mga event, tuloy-tuloy yung programa ng ating Menrock. Sir Kimby, baka meron po kayong mga mensahe, panawagan na nais pong ipaabot sa ating mga kababayan, lalong-lalo yung mga nagbabalak po na magtungo dyan po sa may bayan po ng Lingayen para saya dito po sa paggunita pagdiriwang po ng Pistay Dayat. Go ahead po, sir. Sa mga bisita po natin na magtutungo sa Pistay Dayat, hindi lang ang mga bisita, yung mga constituents natin. So, ang pinapayon lang namin po sila na siyempre isang napaka-importante dyan is yung disiplina sa sarili. Kasi kailangan natin disiplina para alam natin kung ano yung gagawin natin when it comes sa pag-celebrate ng ating Pistay Dayat. And siyempre, nandito lang po na nakaantabay yung Local Disaster Risk Reduction Management Office headed by our chairman, si Tina Iday Castaneda, our mayor, and our head, Sir Clark Mamaril. And siyempre, the different agencies na nagtutulungan para wala po. Ang aim po namin dito, ang objective po namin dito sa Lingayen is zero casualty. May mga ilang-ilan lang tayo ng mga ganitong cases, patayo po namin mapahamak yung mga tao. Pupunta sila dyan sa dagat ng buhay, uuwi po sila sa kanilang tahanan ng buhay po. So yun yung safety ang kailangan namin. And syempre, kailangan din namin sa inyo po yung anong tawag dito, pagpupusa. Yan, para wala po tayong mangyaring insidente. Maraming salamat po, Bombo Radio. Thank you sa pag-invite sa amin.